Magandang araw mga bata. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang kwentong pinamagatang Alamat ng Lanzones. Ang kwentong ito ay muling isinalaysay ni Lamberto E. Antonio at iginuhit ni Jose Prado. Halina't samahan niyo akong tuklasin ang pinagmulan ng masarap na prutas ng lanzones at ang aral na maaaring matutunan natin mula rito. Noong araw, maraming puno ng lansones sa mga burol ng Katimugang Luzon. Hitik na hitik sa bungang kulay ginto ang mga puno, kaya halos sumayad sa lupa ang mga sanga. Pero ang lansones ay karaniwang puno lamang para sa mga taga-Luzon, kaya't hindi ito pinapansin. Minsan may isang magnanakaw ng kalabaw na sumilong sa ilalim ng punong lansones. Pagod na pagod ang magnanakaw sa pag-iwas sa mga taong humahabol sa kanya. Nakaramdam siya ng gutom. Tumitas siya ng bunga at kinain niya iyon. Matapos kumain, sumuka ang magnanakaw. Bumula ang kanyang bibig at nanginginig ang katawan. Bumagsak siya sa damuhan at nagkikisay. Namatay ang magnanakaw ng kalabaw pagkatapos kumain ng bunga ng lansones. Pagdating ng mga taong humahabol, nagulat sila sa nakitang ayos ng mga nanakaw. Napansin nila na kumain ng lansones ang magnanakaw. Naisip nila na may lason ang lansones, kaya namatay ang magnanakaw. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng magnanakaw, wala nang nangahas magpunta sa burol. Iniiwasan nila kahit ang paglilim sa puno ng lansones. Pati mga hayop at ibon ay natatakot lumapit sa puno. Nagkaroon ng tagtuyot sa Katimugang Luzon. Dahil walang ulan, natuyo ang mga pananim. Natuyo ang mga sapa at nabitak ang mga bukid. Maraming hayop ang namatay at unti-unting nagkasakit ang mga tao dahil walang makain. Walang pananim na nakaligtas sa tagtuyot, kundi ang mga punong lansones sa burol. Isang hapon, may napansing babae ang mga tao. Manipis at puting-puti ang kasuotan ng babae at palutang-lutang habang tumatakbo. Noon lamang nakita ng mga tao ang babaeng iyon. Dahil sa mahiwagang anyo at kilos ng babae, sinundan siya ng mga tao hanggang makarating sa lugar ng mga punong lansones. Dinatnan nilang kumakanta ang mahiwagang babae habang palutang-lutang sa hangin. Maya-maya, pumitas ito ng lansones at kumain. Nagulat ang mga taong nanunubok. Naisip nilang tiyak na mamamatay ang babae. Pero hindi nangyari ang inahasahan nila. Sa halip na bumula ang bibig at mamatay, nagpatuloy sa pagkain ng lansones ang babae. Pasigla pa itong kumakanta habang kumakain. Biglang natulala ang mga tao nang humarap sa kanila at magsalita ang mahiwagang babae. Huwag kayong matakot, hindi ba't nagugutom kayo? Hali kayo, kainin ninyo ang masarap na prutas na ito. Nang ayaw pa ring lumapit ng mga tao, muling pumitas ng lansones ang babae at kinain ito. Hindi kayo dapat matakot. Inalisan ko na ng lason ang mga bunga ng lansones. Pagkasabi nito'y biglang nawala ang babae. Nagtatakang naghanap ang mga tao. Inisip nilang namatay ang babae. Pero hindi naman nila makita ang bangkay nito. Isang batang din nakatiis at pumitas ng lansones. Mabilis niya itong kinain. Nagulat ang lahat nang walang nangyari sa bata. Doon nila narinig ang tinig ng mahiwagang babae. Maaari na ninyong kainin ng lansones, ang bakas ng aking kulot sa bunga ay palatandaang nawala ang lason ng bungang iyan. Napatunayan ng mga tao na totoo ang sinasabi ng babae. Mula noon, naging isa sa mga paboritong pagkain ng mga taga-Luzon ang lansones, na nagligtas sa kanila sa matinding gutom.
Nang lumaon, ang lansones ay naging isa sa mga popular na prutas sa buong Kapulaon. At diyan nagtatapos ang kwentong pinamagatang Alamat ng Lansones.